The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples came to the other side of the sea, to the territory of the Gerasenes. When he got out of the boat, at once a man from the tombs who had an unclean spirit met him. The man had been dwelling among the tombs, and no one could restrain him any longer, even with a chain. In fact, he had frequently been bound with shackles and chains, but the chains had been pulled apart by him, and the shackles smashed, and no one was strong enough to subdue him. Night and day, among the tombs and on the hillsides, he was always crying out and bruising himself with stones. Catching sight of Jesus from a distance, he ran up and prostrated himself before him, crying out in a loud voice, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me." He had been saying to him, "Unclean spirit, come out of the man." He asked him, "What is your name?" He replied, "Legion is my name. There are many of us." And he pleaded earnestly with him not to drive them away from the territory. Now a large herd of swine was feeding there on the hillside, and they pleaded with him, "Send us into the swine, let us enter them." And he let them, and the unclean spirits came out and entered the swine. The herd of about 2,000 rushed down a steep bank in the sea, where they were drowned. The swineherds ran away and reported the incident in the town and throughout the countryside. And people came out to see what had happened. As they approached Jesus, they caught sight of the man who had been possessed by Legion, sitting there clothed and in his right mind, and they were seized with fear. Those who witnessed the incident explained to them what had happened to the possessed man and to the swine, and they began to beg him to leave their district. As he was getting into the boat, the man who had been possessed pleaded to remain with him, but Jesus would not permit him, but told him instead, "Go home to your family and announce to them all that the Lord in his pity has done for you." Then the man went off and began to proclaim in the Decapolis what Jesus has done for him, and all were amazed. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa Ebanghelyo natin para sa araw na ito, pinakita na mayroong dalawang pamamaraan ng pagharap sa ating pangamba. Mali at tamang pamamaraan. Ano yung maling pamamaraan? Yun ang pinamalas ng mga taga-Gerasenes. Nang nakita nila ang pagtutunggali ng ating Panginoong Hesukristo laban sa mga demonyo na sumapi sa isa nilang mamamayan, natakot sila. Ayaw nila ng gulo sa bayan nila. At dahil sa takot nilang yon, sa ayaw ng gulo nila, kahit na nalupig ng ating Panginoon yung demonyo, hindi pa rin nila pinahintulutang manatili ang ating Panginoong Hesukristo sa kanilang bayan. At hininging ang ating Panginoong Hesukristo'y umalis na. It takes two to fight. At sa kanilang pag-iisip, pag wala yung dalawang nagtutunggali, magiging payapa nila sa kanilang bayan.
Wala nang gulo. Yan ang kadalasan nating solusyon sa ating pusong gustong lagi ng kapayapaan. Walang gulo. At kapag walang gulo, ayaw nating pumanig doon sa nagkakagulo. Kahit na ang pinaglalaban sa kaguluhang yun, tama o mali, katotohanan o kasinungalingan. Tatahimik lang tayo. Wala tayong pakialam. Ayaw kong makisangkot. Ayaw ko ng gulo. Hindi natin nalalaman na kapag ang nakataya ay tama o mali, katotohanan o kasinungalingan, hindi ka maaaring hindi gumawa ng paninindigan. The very fact that you refrain yourself from making a decision is a decision in itself. Kapag ka ang nagtutunggali, liwanag at kadiliman. Yung hindi ka pumanig sa kahit isa, ibig sabihin panig ka na sa kadiliman. Sapagkat pag hindi ka pumanig sa liwanag, lalamunin ka ng kadiliman. Yung mga tao sa Gerasenes, nung nahintakutan sila sapagkat nakita nilang, naku, magulo ito. Parehong malakas. Si Jesus, na isang propetang may kapangyarihang galing sa langit, at demonyo na sumapi sa isa nilang mamamayan, na ang pangalan ay Legion. Ano ba ibig sabihin ng Legion? Ang Legion ay isang tropa na kung tutuusin, kung pagbabasihan ang army ng mga Romanong sundalo ng panahong iyon, humigit kumulang sa bilang na 5,000. 5,000. Kaya nga tingnan niyo kung ilang baboy yung sinapian. Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, sige, lumipat kayo dun sa mga baboy na yun. 2,000 baboy. Yung tumalon at namatay, ibig sabihin, napakaraming mga demonyo. Ano yung kabilang panig? Yung tamang pamamaraan ng pagharap sa pangamba. Yung ginawa nung naging biktima na sinapian ng mga demonyo. Sumunod siya kay Kristo. Pumanig siya kay Kristo. Ayaw na niyang maging biktima ng kadiliman. Kaya ang kailangan niyang gawin ay sumunod sa liwanag. Gumawa siya ng desisyong susunod na siya sa liwanag. Hindi na niya binitawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi naman ng ating Panginoong Jesucristo, alam ko yan, nakapanig na kita. Subalit ang ibig kong gawin sa iyo, isusugo kita upang maging saksi ka nang sa ganon, mas marami pa ang manampalataya sa akin at magkaroon tayo ng hukbo, ng isa ring tropa sa pamamagitan ng pagsaksi mo na lalaban sa tropa ng kadiliman. Magkakaroon din tayo ng legion. Kaya sinugo niya, sige, bumalik ka at mangaral ka at ipamalita mo ang kagandahang loob ng Panginoon sa pakikipaglaban natin dito sa mga kampo ng kadiliman. Ang buhay natin dito sa mundo'y pakikipigdigma. Kaya nga sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, isuot nyo ang kalasag ng Diyos upang kapag ka ang araw ng kasamaan ay dumating, matatagpuan kayong matatag sa inyong katayuan. Matatag sa inyong katayuan.
At ano yung kalasag na sinasabing yun? Yung ating pananampalataya. At paano natin pinakikita yung ating pananampalataya na tayo kaugnay ng Diyos? Sa pamamagitan ng ating panalangin. Panalangin. Yan ang ating sandata. Panalangin. Sapagkat ang demonyo ay tuso. Matalino yan. Lahat nagagawa yan. Kung ano-anong anyo, pwedeng magpakita yan. Kahit ano, pwedeng gawin niya sa makapangyarihan. Kabisado niya ng banal na kasulatan. Kung gusto niyo, memorya, magmula sa unang pahina hanggang huli, pwede niya sabihin sa inyo sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan. Ang isa lang na hindi niya magagawa ay ano? Yung lumuhod at magdasal. Iyan lang ang hindi nagagawa ng demonyo. Kaya kapag kayo nagdududa kayo kung yung katabi niyo demonyo, iyayain niyo sa simbahan at humarap sa altar o kaya sa altar ninyo. Sabi natin, magdasal tayo at titignan niyo. Iiling nakatakot-takot yan. At baka lumayas pa. Sapagkat isa lang ang hindi magagawa ng demonyo, ang magdasal. Kaya ano ang sandata natin laban sa demonyo? Magdasal. Sapagkat yun ang kaugnayan natin sa Diyos. Sapagkat pag tayo ay walang kaugnayan sa Diyos, anong kabutihan ang magagawa natin? Meron ngang isang binatang mayaman, tinawag ang ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ang sabi, "Good Master, butihing maestro." Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, bakit mo ako tinatawag na butihing maestro? Isa lang ang mabuti. Isa lang ang mabait. Sino yun? Ang Diyos. Tayo ba mabait? Si Father ba mabait? Paminsan-minsan. Pag may sumpong, hindi. Kaya ngayon lumalapit sa akin, pumupunta muna doon sa mga malapit sa simbahan, sa sekretarya, o sino mang kawani, tatanungin muna, mahusay ba ang takbo ng ugali ni Father? Wala bang sumpong? Bago ako puntahan. Bakit? Alam nila, hindi ako mabait lahat ng oras. Sino ba yung mabait na tunay? Yung tunay na mabait, walang humpay ang kabaitan. Hindi yung mabait isang oras, mainit ang ulo sa ikalawang oras, mabait na naman sa susunod na oras, sumpungin lang yon. Lahat tayo sumpungin, hindi naman tayo mabait. Sino lang ang mabait? Ang Diyos. Sino ba yung kalaban ng mga demonyo? Di ba yung mababait? Sino sa atin ang mabait? Kaya kailangan kaugnay tayo lagi ng Diyos. Sapagkat ang Diyos parang araw. Yan lang ang mainit. Walang humpay sa paglagablab. Kaya kung gusto niyong mainit kayo na walang hinto, kailangan kaugnay lagi kayo ng Diyos. Ng araw. Pag kayo humiwalay sa araw, bababa uli yung temperatura ninyo at lalamig uli kayo. Kaya kung gusto niyo lagi kayong maliwanag at lagi kayong mainit, kailangan nakabilad kayo ng walang humpay sa araw. Ganon din tayo. Kung gusto nating bumait, kailangan kaugnay lagi natin ang Diyos. Paano natin magiging kaugnay ang Diyos lagi? Wala tayong humpay sa pagdadasal. Kaya nga sinabi ni San Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Epeso, pray without ceasing. Magdasal kayo ng walang humpay. Sasabihin naman natin, paano ako makapagdadasal ng walang humpay? Hindi ba magtatrabaho din ako? Hindi ba may katungkulan din akong iba dito sa mundo na dapat kong gawin? Alam nga naman ako'y magbababad dito sa altar o sa simbahan na nakaluhod. May paraan dyan. Anong paraan dyan para tayo makapagdasal ng walang humpay na laging kaugnay sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Yan ang dahilan sa sama-samang dasal. Kooperatiba ng mga dasal. Pag-ugnay-ugnayin natin ang ating mga dasal. Pagdugtong-dugtongin. Halimbawa, sa simbahang ito, o kung meron tayong 100 tao rito, o ilang minuto kayo nagdadasal isang araw, o por lo menos sabihin nating 30 minutos.
Pero nyo yun, kapag yun, ginamit nating pondo sa pagdadasal, yung 30 minutong yun, pinadami ng 100, daig pa isang araw. Kaya habang yung iba'y nagtatrabaho, may nagdadasal, yung may nagdadasal para doon sa mga nagtatrabaho, walang humpay, sapagkat ang dasal natin ay para sa bawat isa. Sa pamamagitan nun, lagi tayo nakapanig sa kabutihan. Eh sabi ko sa inyo, si Father hindi mabait, sumpungin. Lahat naman tayo sumpungin. Kaya kung tutuusin, naku, sa dami ng tukso sa mga pare, matagal na akong hindi lumabas sa pagkapare. Pero bakit pa ako nandito? Sikreto, dasal. Nagdadasal ako para sa iba, at yung iba nagdadasal para sa akin. My prayer and the prayer of others, pinagsama-sama. Miyembro ako ng isang pamilyang nagdadasal, the Order of Preachers. Ilan yung mga nagdadasal para sa akin? 6,000 mga pare at mga hermano, 10,000 mga mongha sa buong mundo, yung mga monghe, yung mga madring hindi umaalis sa monasteryo, na ang buong buhay nila'y nakalaan para sa pagdadasal, araw at gabi. 10,000 yun. Tapos 40,000 na mga madring, yung mga nagtatrabaho sa mga eskwelahan, ospital, at mga kawang gawa. Yung mga sisters na yan, nakikita ninyo, mga kapatid ko yan, lahat yan nagdadasal. Padamihin nyo yan sa buong mundo. Kung ako natutulog, may nagdadasal para sa akin. Kung ako gising, ako naman na nagdadasal para sa kanila. Huwag nyo nang bilangin yung mga santong nakikita nyo dyan, na may estatwa dito sa simbahan. Patuloy na nagdadasal para sa akin. Pabaitin niyo po si Father Enrico, pabaitin niyo po si Father Enrico, pabaitin niyo po si Father Enrico. Kaya kung ako may nandito, dahil sa mga taong nagdadasal para sa akin. Kaya kami nandito para din ipagdasal kayo, kaya ipagdasal niyo rin kami. Yan ang kapangyarihan ng dasal. Yan lang ang kinatatakutan ng demonyo. Yan ang kalasag na sinasabi ni Pablo sa Epeso. Isuot nyo ang kalasag ng Diyos para pagdating ng araw ng kasamaan, matatagpo ang kayong matatag sa inyong katayuan. Dalangin, dalangin, dalangin. Sama-samang dalangin. Sapagkat ang mga taong sama-samang dumadalangin, magwawaging sama-sama sa pamumuno ng ating Panginoong Hesukristo.